Ayon nga sa report ni Homer Saison na sport writer ng Spin.ph, patungkol nga ito sa naging kaso ni Justin Brownlee. Ang sabi niya nga sa kanyang article, "As we await the consequence, we are at the mercy of the enemy. Wrongly positive test leaves Brownlee, Gilas at the mercy of the enemy." So lumalabas nga sa article na ito na mukhang may pagkukulang talaga si Justin Brownlee, at ang tanging pag-asa na lamang ni Justin Brownlee upang makalusot dito nga sa sigalot na kanyang pinagdadaanan ay ang awa na lang daw umano ng China. Ngunit ay na rin sa mga report ay naghanda na nga ng apila ang SBP at gayon na rin ng SMC at ang kampo ni Justin Brownlee, at aapila nga sila at patutunayang may sakit talaga si Justin Brownlee at nagagamot lamang siya. Ngunit kung hindi nga pagbigyan ng China ang apila ng kampo ni Justin Brownlee at muli nga siyang mag-positive sa kanyang pangalawang test sa October 19, may mga imports na raw umano na posibleng pumalit kay Justin Brownlee kung sakali ngang masususpindi siya ng 2 taon sa PBA at gayon na rin sa Gilas Pilipinas. At nauuna nga sa posibleng pumalit kay Justin Brownlee ang isa pang naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Angelo Kwame. At ang pangalawa naman ay itong si Cameron Oliver na alam naman nating lahat na nakabinbin na nga sa Senado ang kanyang mga papeles upang maging ganap na ang naturalized player. Ang pangatlo naman ay itong si Onyeka Okongwo na naglalaro ngayon sa Atlanta Hawks, dahil alam naman nating lahat na nakalista nga siya sa listahan ng SBP bilang isang naturalized player. At ang pang-apat naman ay itong si Marcus Dautit na marami nga ang lumalabas na balita na gustong-gusto raw bumalik ngayon sa Gilas Pilipinas. At ang panglima naman na option ay itong si Andre Blatch, kaya nga lang ang problema sa kanya ay masyado ng overweight. At ito pa nga yung isa, si Chris McColo, na talaga namang gustong-gusto talaga maglaro para sa Gilas Pilipinas. Ilang beses na nga niyang kinukulit ang SBP na gawin na siyang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ang sabi niya nga, hindi daw para sa pera ang paglalaro niya para sa Gilas, at ang sabi niya pa, 4 na taon na raw siyang naghihintay. Samantalang sa Barangay Ginebra naman na alam naman natin na kung sakaling ang mawawala si Justin Brownlee ay kailangan nga nilang humanap ng replacement, dahil sa November 5 na nga magsisimula ang PBA Governors Cup, at marami nga ang nagsasabi na pit daw sa Barangay Ginebra ang dating import ng Bay Area Dragons na si Andrew Nicholson. Kung kayo naman ang tatanungin, sino kaya ang karapat-dapat na pumalit sa pwesto ni Justin Brownlee kung sakaling masususpindi siya ng 2 taon? Maaari kayong mag-comment sa baba.